Welcome back mga katantad. Another day is another pagtitinda na naman tayo. Kaya ngayong araw na ito mga katantad ay samahan niyo ako at papakita ko na naman sa inyo kung paano tayo magkalas na ating baboy paninda sa araw na ito. At kung bago nga lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga susunod na mga videos na ating mga ginagawa dito sa meat shop na iba't ibang uri ng diskarte tindero. Ayan, salamat po. At para naman sa ating mga bagong butcher dyan, no? Ayan, para sa inyo ang video na ito. Sa mga wala pang idea kung paano magkalas, para sa inyo ang video na ito. At andito na nga ang ating paninda sa araw na ito, no? Medyo may kalakihan. Kaya tara, samahan niyo ako magkalas. At ang una nga natin gagawin mga tatad ay magpuputol tayo ng ulo, no? Ayan, sa nakikita nyo. At dito naman sa pagputol ng ulo mga tatad, hanapin nyo ang pinaka-joint at maghihiwa tayo dito sa pinaka-nalubog sa kanyang leg, no? Ayan, dito tayo maghiwa at dyan natin makikita agad yung ating hinahanap na pinaka-joint. At dito nga mga tatad na bibiyakin na natin to o paghiwalay na natin na magkabilaan, no? Ayan, at ang gamit pala natin dito butcher knife, no, ay 6 inches ng Dickinson ng FDM Quality Trading. Ayan, sa mga gustong mag-avail, no, ay PM nyo lang ang FDM Quality Trading na yan ang pangalan ng Facebook page sila, no. Ayan, sa mga gustong mag-order dyan. At lubos ako nagpapasalamat, no, sa FDM Quality Trading gawa ng yun, pinagamit sa atin yung kanilang mga butcher knife at pinadalhan niya ako ng dalawang kutsilyo, no? Isang 6 inches and isang 10 inches mga tatad at dalawang steel at isang lever and isang gunting, ano mga tatad. Ayan, so yung mga tatad, nung nahiwalay na natin ang kalahati, no, ay tatanggal na tayo ng kapalin at yung laman dito sa limpo, no, na nakadikit. Ayan, mga tatad. At pagkatapos nga natin na tanggalin yung singit, no, o yung taba na nakadikit sa ham legs, ayan, paghihiwalay na natin yung ham legs at pork chop, limpo, and shoulder. Ayan mga tatad. At nagagamit pala tayo dito ng panaga, no, kasi ito ay paninda naman at hindi katulad ng napapanood yun na mga tutorial na pang ibang bansa, mga nag-abroad. Ayan, shoutout po lahat dyan sa ating mga kabutcher, no, na gising na rin sa mga oras na ito. Kaya ito po, ang oras ito ay alas 3:30. Ayan, dito nga nagtatanggal na tayo o naghiwalay na tayo ng pork shoulder and then limpo at saka pork chop. At inuna nga natin dito ang paghiwalay, yung pork chop at saka limpo. Dito naman sa pag-slice na o paghiwa nito para mapaghiwalay natin itong limpo at saka pork chop, no, ay sinusunod lang natin yung hugis ng pork chop bago natin hiwain. Ayan, kasi ganun ay pantay yung pork chop, pantay rin yung limpo natin. Ayan, shoutout pala dyan kay Sherilio Kikoy, no, ng Sikato na Bohol. Ayan, salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay o walang sawang panunood sa ating mga munting videos na ating mga ginagawa dito sa meat shop. Ayan. At asahan nyo mga tatad, no, basta may time tayo mag-videos o mag-vlog ng ating mga ginagawa dito sa meat shop ay mapapanood nyo mga tatad. At yan sa mga wala pang idea, no, kung paano diskarte yung tindero o diskarte sa panindang baboy mga tatad ay para sa inyo naman ang video na ito. Ayan, nasa nakikita nyo mga tatad, no, ay yung pata pala natin dito hulihan ay putol at ganyan lang tayo maghiwa, no. At dito naman mga katadtad ay paninda naman ito, ano, talagang putol lang amin dito pata hulihan. Ayan, ayan para nakatadtad, no, nakatapos tayo nagtanggal ng balakang or yung panda, no. Susunod naman natin itong pork shoulder. Ayan, dito naman sa pagtanggal ng pork ribs, no, ay napakadali lang basta yung tamang paggamit lang ng kutsilyo mga tatad. At dito nga ay lalagyan natin ng laman itong ating spare ribs na sa ganun ay hindi naman mahirap ibinta o talagang ito talagang bilihin ng
mga tao, no, o mga customer natin na spare ribs, kasi dito naman ay kahit anong luto naman dito matandad. Pero ang paborito ko dito mga tatad na luto, no, yung imamarinate nyo lang siya ng barbecue marinate, tapos ihihaw nyo po. Napakasarap. Ayan. At andito naman tayo sa mga taba-taba nakadikit dito, no, sa kasim o sa shoulder, no. Ayan, dito naman tayo, magtatanggal tayo ng pata. At sa pagtanggal ng pata mga tatad ay ganito lang din ang estilo ko, no. Ayan, kasama na pati bias. Ayan, sa nakikita nyo mga tatad. Ayan. Ayan, mga tatad. At ito na nga mga tatad, no. Dito mga tatad ay magtatanggal na tayo ng paypay. Ayan, sa nakikita nyo. At ang estilo ko dito mga tatad sa pagtanggal pa rin ng paypay, no, ay isa lang ang estilo ko. At ito ang estilo ko na medyo kinakayod natin ng konti. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga tatad gawa ng ito talaga ang una kong diskarte, no. Wala akong mga napapanood natin dyan ng mga iba't ibang uri ng pagtatanggal ng paypay. Dito mga tatad, kaya ito ang estilo ko, no, kasi ito nagagamit ko sa marami ang tao, talagang nagkakabilihan. Yan, nakakadali-dali tayo magtanggal ng paypay. At ayun mga tatad, no, tapos na tayo ng kalahating buo at ay susunod naman natin itong kalahati. At sa ganong proseso pa rin mga tatad, no, o ganong estilo pa rin ang ating gagawin. Unang-una natin magagawin mga tatad ay siyempre nahasain muna natin yung ano natin dito sa ating steel at medyo nagpurol. Kaya ito, unahin natin yung tampalin mga tatad. Ayan. At sunod natin mga tatad ay itong singit o yung taba dito nakarikit sa arm legs. Ayan, sundan nyo lang ano para dyan sa ating mga mutcher. At syempre itong ating ano natin, no, itong taba na ay yung laman dito na nakadikit sa liempo mga tatad. Tinatanggal natin yan o nagtatanggal tayo yan, no, para nang sa ganon ang pagninislis natin yung liempo ay napakalinis, walang naka sobra-sobra na laman o nakalampas na laman mga tatad. Ayan. Pero sa mga ano mga tatad, kung may mga powder kayong liempo, pwede hindi nyo natanggalin yan kasi powder naman. Tinatanggal ko nga sa mga tatad na ano dito, no, kasi dito naman na liempo natin ay mga pan-display lagi, no. Ayan, bibihira lang naman tayo may powder. Kaya ayun, para mapaganda natin ang slice ng liempo o ganda ng liempo mapanatili natin, no. Kaya tinatanggal natin yung laman na nakadikit dyan. At dito na tayo sa paghihiwalay ng liempo at pork chop, no. Ayan, sinusunod lang natin. Kailangan diretso lang mga tatad at huwag kayong liliko. Sa ganun ay hindi lumaki yung ating pork chop sa bandang dulo. Ayan, pantay na pantay yan mga tatad sa nakikita nyo, no. Ayan, para dyan sa ating mga pamamutcher, no. At sa mga wala pang idea o gustong makatutong magkalas ng ating baboy panida, sana nakatulong na naman itong ating mga videos na araw na ito. Ayan, lubos ako nagpapasalamat, no, sa mga nag-aabang, no, o nagtsatsagang manood sa ating mga munting video na mga kagaya na nito. Ayan, salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta. So ay hindi kayo magsawang manood sa ating mga munting video na ating mga ginagawa dito sa meat shop na mga kagaya na lang nito. Ayan, dito mga tatad ay nagtatanggal na tayo yung mga taba-taba o itong may mga dugo-dugo na part, no. May dugo-dugo ito dito mga part mga tatad, no, ay kasi ito dito ang tinanggalan ng o pinagkunanan ng dugo, no. Dito nila inulusan, no, ang baboy para makuha yung dugo. Ayan. At dito magtatanggal na tayo ng pata, no. Sabi ko naman sa inyo, no, ganito lang tayo ang estilo natin kasama na bias sa pagtanggal natin ng pata. Iniikutan ko muna mga tatad ang pata, no, ng ating kutsilyo dun sa labas. Nang sa ganun ay kita na agad natin ang pantay ng putol ng pata. Ayan. Sa nakikita nyo, no. At napakaganda ng hugis ng ating kasim, no. Nakikita nyo yan. Wala ka makikita ng liko-liko dyan, no. At ganyan na dapat ang kalas ng ating baboy paninda.
Ayan, dito naman no ay tatanggalin natin yung pata putol. At dito mga tadtad ay ano to no, kaliwa ay kanan no. Kaya baliktad naman ang ano natin ang pata dito. Ayan, ganun pa rin ang proseso natin. Tatanggalin natin o hihiwain natin ang panaga, yung pinakamalit na buto doon nakakabit para makuha natin ang saktong sukat ng pata hulyan no, na hindi nadudurog. At dito naman sa pagtanggal ng palakang mga tatad, hanapin nyo lang ang pinaka-join. Ganyan lang kadali mga tatad. No? Ayan. At yun ngayon mga tatad, no? Tapos na tayo magkalas ng ating baboy paninda. At maghahanda na tayo mga tatad. At dito mga tatad, isusunod na natin yung misa siyempre. Kailangan natin punasan ng maayos yan. At nang sa ganon, ay maganda rin ang latag ng ating karne paninda. Diyan lang kasi natin nilalapag yan ano, sa misa. Kaya kailangan lagi malinis. Ang sa ganon ay hindi mag-amoy kulob ang ating karne paninda. Ayan. So, ayan mga tatad, no? Lubos nagpapasalamat ang inyong Katadtad TV sa pagsama na naman ninyo sa araw na ito. Ayan, sa mga sulit nating kasuki dyan, sa mga silent viewers natin, sa mga subscriber at nagtitiwala sa atin, no? Ayan, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Walang sawang panonood o walang sawang suporta dito sa ating munting channel. Ayan, sa mapagpalang araw mga tatad, and God bless us all.